Hirap kumita ang maliliit na negosyo malapit sa Lions Head sa Baguio City dahil kumonte ang mga turista. Pinili naman ng ilan na magbakasyon sa Boracay ngayong Semana Santa. Saksi si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kahit ang ilang beses nang nakapag-Boracay, bumabalik pa rin sa isla lalo pag Holy Week kung kailan bakasyon ang marami at pwedeng magsabay-sabay dito. Ang pamilyang ito galing pang Canada. Yung atmosphere, yung vibe ng isla. Mga activities, island hopping. Ating gusto rin nila mga ATV. At kahit mahal ang petrolyo ngayon, worth it para kay Rodel ang 6 na oras na biyahe mula naman sa Mandurriao, Iloilo City. Hindi nakaplano siya since January. Pero higit sa pag-e-enjoy, magninilay-nilay pa rin ang mga narito para sa Semana Santa. Kaya naman ang pamilya Tanaka mula Japan, plano ring bumisita sa simbahan. 1 week lang po kasi kami dito. Saka pa ang talagang namin, maipasyal po sila. So, kung makapunta man po kami ng simbahan, siguro saglit lang. Kaya paalala ng munisipyo ng Malay na may sakop sa Boracay, sumunod ang lahat sa protocols gaya ng pagbabawal sa malakas na pagpapatugtog. Gamay ng respeto dahil of course ato nga sige na celebrar nato ang amo nang inadlaw. Para maging solemn naman ang pagbakasyon, no. Upod ang apan sa atong Ginoo. Mahigpit pa rin ipinapatupad ang inspeksyon at seguridad sa Cagban at Caticlan jetty ports. Ang pinagbabawal natin dyan ang unang-una, ang matatalas na bagay, mga pointed, ang mga barel na hindi tapos ang ibang mga natin, bawal din po dyan yung mga flammable. Sa ngayon, mahigit 200 lighters, kutsilyo at iba pang patalim ang nakumpiska na ng otoridad. Sa tala ng Malay Tourism, mahigit 19,000 na turista na ang dumating sa isla mula Marso 26 hanggang 29 at inaasahang madadagdagan ito ngayong Holy Week break. Nitong nakaraang buwan, pinakamarami ang turistang Korean, kasunod ang mga galing Amerika. Sa Baguio City, pailan-ilan na lang ang bumibisita sa mga dating dinaragsang tourist spot sa lungsod gaya ng Lions Head. Parang ang mga konti ngayon, maluwag pa. Sinasaway na kasi ng mga pulis sa mga motoristang pumaparada sa tabi ng kalsada para magpakwa ng litrato. Mahigpit na ipinatutupad ang no parking sa lugar dahil nagiging sanhi ito ng trapiko. Ito'y matapos sabihan ng DILG ang mga lokal na pamahalaan na tanggalin ang mga harang o choke point sa kalsada. Umaaray naman ang mga maliliit na negosyo malapit sa Lions Head. Dahil sa bukod sa paghihigpit, nabawasan talaga ang mga turistang nagpupunta sa Baguio. Swerte na raw kung umabot sa 200 hanggang 350 pesos ang kita nila sa isang araw. Wala kaming kikitain. Lalo na pa ngayon, pinag-igpit nila. Ngayon lang sana, hanggang linggo lang. Para naman mapanatili ang kaayusan, mahigit 1,000 pulis at force multiplier ang nakadeploy sa City of Pines. Tatagal ang kanilang deployment hanggang May 31. Ilan sa binabantayan nila ang Central Business District, mga major thoroughfare, simbahan, tourist spot at bus terminal. Ako si Kim Salinas ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mahigit 1 siglo ng tradisyon ang pagpapagalaw ng mga imahe sa Paete, Laguna bilang dramatikong pagsasabuhay ng sakripisyo ni Hesukristo. Paano nga ba ito naipapasa sa mga sumunod na henerasyon? Ating saksihan. Buhay na buhay ang mga banal na tradisyon ng mga Pilipino tuwing Semana Santa. Pero sa Paete, Laguna, kung saan naghahalo ang sining at pananampalataya, tila nabubuhay rin ang ilang imahen sa prosesyon ng pagpapakasakit ni Kristo tuwing Miyerkules Santo. Ang hapis ng isang ina, bakas sa pagkikita ng Birheng Maria at anak niyang si Jesus. Ang imahe ni Maria na Mater Dolorosa, nililok noong 1882 ng pambayang bayani ng Paete na si Mariano Madriñan. Isa sa mga pinamanahang magpagalaw nito si Charles. Isa sa pinaka-dramatikong pagtatagpo ng dalawa kung saan hinahanap ng mahal na birhen ang kanyang anak patungong Kalbaryo. Aniya, hindi lang ito tradisyon, kundi sagradong panata na ambag din sa kanilang bayan. Nag-aral din ako ng paano ayusin, magpakibo, para kung sakaling may masira man, madali ayusin. Fulfilling, tsaka bless.
sa tao ng panata na ginagawa namin. Si Maria Celeste nakalakihan ng nasa pangangalaga ng kanilang pamilyang imahen mula nang maipasa ito sa ama ng kanyang lolo. My mom, unfortunately, she passed away last year. So, naririnig ko lang din yung mga ginagawa. Tapos nakikita ko habang lumalaki kung paano. Pilak yung damit ni Mama Mary before. Talagang tinatahi nila every Holy Week. Di man kasing detalyado ang gawain tulad ng dati, silang mapipinsan naman ang nagpapatuloy ng tradisyon kasama ang pamayanan. It's not just to take care of her, but also to educate and to parang influence other Christians, yung faith ba, na the adoration for Mama Mary. Hindi lahat, syempre, binubuksan niya. Pero nandyan siya to take care of everyone. Bago pa man ang salubong ng mag-ina sa prosesyon, nakatagpo ni Jesus ang isang mahabaging babae, si Santa Veronica. Sa kanyang awa, ipinunas ni Santa Veronica ang kanyang panyo sa mukha ni Jesus at nagkaroon ng milagro. Minana naman ni Jeff mula sa kanyang ama at lolo ang pagpapakibo o pagpapagalaw sa imahen. Tila blessing nga raw na natatang bakasyon niya sa trabaho bilang OFW tuwing Semana Santa. Simula nung hinawakan ko yan, siguro 3 o 4 times lang akong wala ng Holy Week dito. Almost 20 years na akong umaalis ng bansa. Tingin ko talagang bine-bless lang yung buong pamilya namin. Tinuturuan na rin daw niya ang mga anak at pamangkin. May mechanism sa loob yan tali, na pamilya lang ang nakakaalam. Siguro by next year, unang babae na magpapagalaw ng poon. Yung panganay ko anak. Kapag pinag-idiriwang po at ginugunita yung mga mahal na araw, ito pong maliit na bayan ng Paete ay natatransform na katulad ng Jerusalem. Para dito talaga nangyari yung Passion of the Christ. Tinuturing siya bilang sacred mechanism. Hindi lang sila basta pinagagalaw ng kung sino-sino bagkus ito po ay tradisyong ipinamamana. Parang nakikiisa, nakikilakbay tayo sa dinaanan ng Panginoong Yesus doon sa krus. At makikita natin at ito mga kabataan na kung gaano yung pagmamahal ng Diyos. To the point na kaya niya magbuwis ng buhay para lang sa ating kasalanan. At yung pagmamahal na yon ay sumalamin din sa ating pakikitungo sa ating kapwa, sa ating tahanan, sa komunidad na ating kinabibilangan. Magkahiwalay na pagsabog ang naiulat sa bayan ng Raha, Buwayan sa Maguindanao del Sur. Ayon sa pulisya, matapos makatanggap ng tawag kaugnay ng insidente ng pagsabog, agad na rumisponde ang mga pulis. Pero habang papunta roon, nagkaroon ng hiwalay na pagsabog sa gilid ng kalsada at tinamaan ang sasakyan ng mga pulis. Ligtas ang lahat ng sakay nito. Inaalam pa kung sino ang nasa likod ng mga pagsabog at kanilang motibo. Dahil dito, naghigpit sa mga checkpoint papasok at palabas ng probinsya. Nagpantik sa netizens ang ginawa ng mga guro para sa estudyanteng walang kasamang magulang nang dumalo sa kanilang moving up ceremony sa Isabela. Ang isang estudyante naman sa Batangas may nakakatawang iniutos sa audience ng awarding ceremony. Ating saksihan. Bibo kung bibo ang isang estudyante sa Batangas. Sa gitna kasi ng awarding ceremony, siya'y napabulalas. Deserve nga naman yan ng mga awardee. Sa gulat, natakpan ng ina ang bibig ni Sean. Nainipit pa sa hita ang certificate para pumalakpak. Hirit tuloy ng ilang netizen. Events coordinator yan. Over sa over din ang pagiging deserving ng honor student na si John Michael sa Butuan City. Ang mga nakamit kasi niya ngayong taon, not just 1, but 41 medals and certificates. Nakuha raw niya ang mga yan sa iba't ibang local at international competitions. Inialay ni John Michael ang mga ito sa kanyang ina. Big Super Cup awardee! Umiyak talaga ako sa saya at sa
sa tuwa kasi siguro time na yun ni MG na mag-shine siya. Yun na ang binigay sa kanya ni God. Young and Lar Awardee. From Hong Kong to the Philippines naman ang eksena sa isang awarding ceremony sa Bukidnon. Napatakbo sa entablado si Yus Cooper Ena para sabitan ng medalya ang anak niyang si Omarion Drake. Pero wala palang ideya si Omarion na darating ang inang OFW. Napaluha tuloy ang grade 10 completer sa effort ng ina na samahan siya sa kanyang milestone. Pinatunayan naman ng ilang guro sa Isabela na tumatayong ikalawang magulang sila ng mga estudyante. Nag-iisa noon ang grade 10 completer na si Jackson sa bahagi ng moving up ceremony kung saan binigyan pugay ang mga magulang at guardian. Pero mga guro ni Jackson ang lumapit at yumakap sa kanya. Ayon sa Yus Cooper na si Melvin, may sakit ang ina ni Jackson at namayapa na ang kanyang ama. Nagtatrabaho na rin sa ibang lugar ang nakatatandang mga kapatid niya. Naantig ang mga netizens sa pagpupursigi ni Jackson sa pag-aaral. Pati sa malasakit ng mga guro na tila pa mensaheng hindi ka nag-iisa. Ako si Oscar Oid ang inyong saksi.